Bawat tao ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Pangarap na gustong makamit, pangarap na pinagsusumikapan, at pangarap na inaasam-asam. Ako si Dame Heart R. Sibilia, magtatalumpati patungkol sa pangarap. Ang buhay ng isang tao ay tila isang malaki at mahabang digmaan. Kaguluhan, digmaan, at sari-saring problema ang kailangang harapin. At isa sa pinakamagandang sandata para sa mga problemang ito ay ating mga pangarap. Maraming mga kasukdulan ang ating haharapin sa pagharap ng ating mga pangarap. Tayo'y aabot sa punto na tayo'y mapapagod, mawawala ng pag-asa, at aabot sa puntong tayo'y hihinto. Kapag umabot tayo sa punto na tayo nawawala ng pag-asa, sino nga ba ang dapat nating sisihin? Ang ating sarili o ang ibang tao na nakapaligid sa atin? Ating pakatandaan na sa bawat hamon sa buhay, nakalaan pa rin o nasa ating kamay pa rin ang ating mga kinabukasan. At ang ating sarili pa rin ang magdedesisyon kung ano ang patutunguhan ng ating buhay. Kung ating iisipin, ang pangarap ay tila isang bituin na ating tinitingala at napakahirap abutin ng mga ito. Pangarap. Pangarap na iisang salita, ngunit punong-puno ng pag-asa. Isa na siguro sa ating pangarap ang makaahon. Ang makaahon sa hirap, makaahon sa kalugmukan, at guminhawa ang ating mga buhay. Alam ko na isa sa nagpapatunay at isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa buhay, nagpapatuloy sa agos ng buhay, kahit pa naman ano ang nangyari o ano ang mga nangyayari sa ating buhay, ay dahil sa ating pangarap. Sa kadahilanang gusto nating maabot ang ating mga pangarap. Pangarap ang nagsisilbing paraan upang tayo magpatuloy, at alam ko na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pangarap na gustong makamit. Ika nga sa isang kasabihan na sa kahit anong tagumpay na ating inaabot sa buhay, ang pangarap ang siyang nag-iisang dahilan. Ngunit aminin man natin sa hindi, napakahirap abutin ng mga pangarap natin. Kagaya na lamang ng aking pangarap na isang maging professional na guro balang araw. At alam natin kung paano o ano-ano ang mga proseso na ating haharapin upang maging isang guro. At ito'y napakahabang proseso, ngunit ito man ay matagal kapag iyong pagsusumikapan at ikaw ay determinado upang makamit ito. Alam kong magagawa mo ang mga bagay na ito, makakamit mo na maging isang professional na guro. Ang iba na may gustong maging sundalo, pulis, inhinyero, manager, negosyante, o di naman kaya gusto maging abogado, bumbero, at samusaring mga pangarap o propesyon na ating gustong makamit balang araw. Nariyan din ang ating mga pangarap na gusto nating makakuha ng malalaking lote, magagarang bahay, mga buildings, gusto natin makapundar tayo ng magagarang sasakyan, iba't ibang klaseng motor, makapunta tayo sa iba't ibang lugar, makaangkin tayo ng mga magagarang gamit, makakain tayo ng mga iba't ibang pagkain na masasarap, makapunta tayo sa iba't ibang lugar, malibot natin ang mundo, at isa din dito ay ang makasuot tayo ng mga magagarang damit, magkaroon ng mga alahas, at isa din sa ating pangarap ay magkaroon ng masayang puso, sa iyong pamilya, buong pamilya, o di naman kaya pangarap nating magkaanak, pangarap nating mabigay ang gusto ng ating pamilya, lalong-lalo na ang ating mga magulang. Walang pangarap na agad-agaran nating makakamit. Sabi ko nga, tila ito'y isang paglalakbay na ating kailangang lakbayin, at hindi ito isang
parang isang kahilingan na sa isang iglap ay mapapasa iyo lamang. Ano nga ba ang mga rason kung bakit tayo ay nangangarap? Nangunguna dyan ang ating pamilya. Pangalawa, siguro naman ang mga hinahangaan natin sa buhay, gusto nating maging parehas sa kanila, o kaya naman sa ating mga iniidolo, at gusto natin sa isang tao na gusto natin maging sila balang araw. Sila ang mga nagsisilbing batayan natin upang magpatuloy sa pagkamit ng ating mga pangarap sa buhay. Batid ko na ang bawat sa atin ay may pangarap. Pangarap na gustong-gusto talaga nating maabot. Gaano man katagal ang proseso, gaano man kalaki ang kailangan nating igugol, o kaya naman ano man ang pinansyal na kailangan nito, ay talagang pinagsusumikapan natin para maabot ang mga bagay na ito. Sabi nga, na kapag may tiyaga ay may nilaga. Kapag ikaw ay porsigido, pag ikaw ay may pagsusumikap, kapag ikaw ay determinado na maabot ang iyong pangarap, ay tiyak, makakamit mo ito. Aabot man tayo sa punto na mawawalan tayo ng pag-asa. Ngunit, tingnan natin kung saan tayo nag-umpisa. Tingnan natin ang ating mga inspirasyon. Tingnan natin ang sitwasyon ng ating pamilya dahil sila rin ay isang rason kung bakit tayo nagpapatuloy at bakit tayo nangangarap. Sa bawat paghihirap, pagsusumikap na ating ginagawa sa ating buhay, ay tiyak akong may kagalakang naghihintay. Tayo'y maging positibo sa pananaw sa ating buhay. Sa bawat mga salita na lumalabas sa ating mga bibig, ay bigyan natin ng gawa upang makamit ito. Nasa sa ating kamay pa rin ang ating kinabukasan o ang ating kapalaran sa ating buhay. Haabot man tayo sa punto na mawawalan tayo ng pag-asa upang abutin ang mga ito, ngunit ating pakatandaan na hindi tayo nag-iisa sa hamong ito. Hindi tayo nag-iisa sa pag-abot ng ating pangarap at nariyan ang puong may kapal upang gumabay sa atin. Nariyan siya upang patatagin ang ating mga loob at huwag tayong mawalan ng pag-asa. Nakakasiguro akong wala siyang ibibigay na problema o pagsubok sa ating buhay kung hindi natin ito kayang lagpasan. Saksi ang Panginoon kung ano ang proseso ang iyong ginawa upang maabot ang iyong pangarap. Magpatuloy ka, manalangin ka, at magtiwala ka sa Kanya. Ang sabi nga nila, laban lang sa buhay. Lumaban ka at paniguradong magtatagumpay ka. Uulitin ko, ako po si Dame Heart Arcevilla at tayo'y magpatuloy sa ating mga pangarap.